Alam nyo, kahit na anong klaseng pag-iisip ang gawin ko ho, dito ho sa katwiran ni PCO, Undersecretary Claire Castro, na kung saan ang binabagit niya ho ay may kinalaman daw sa health o kalusugan, yung mga pagpapatayo ng tulay, kalsada, yung mga infrastructure projects ng gobyerno. Kasi yung issue ng dito ho sa PhilHealth, yung pagka-transfer ng pondo ng PhilHealth, nasa batason na dapat ay gagastusin lamang ho yan na may kinalaman sa programang pangkalusugan. Pero lumitaw ho na ito po ay inilaan sa iba hong mga infrastructure projects. Ito, panoorin ho natin at bahala na ho kayo manggigil. At kayo na ho bahalang humusga. Dito ho sa paliwanag po ni Undersecretary Claire Castro na kung saan ikino-connect at na-connected, konektado raw ho sa health, ito hong tulay at kalsada. Ito, panoorin ho ninyo ito, interview. Yung isang issue din kasi, hindi lang naman doon ginamit. May sinasabing, let's make use of these funds and put it in other government projects. Ayun ang sinasabi ng mga kritiko. Ilagay lang sa PhilHealth, ibuhos lang ulit doon. Bakit kailangan ilagay pa sa iba? I-prove lang nila na nagamit hindi para sa connected sa health. Yun lang. Kung hindi siya connected sa health, it can be questioned. Pero kung lahat yan connected sa health, let's say po, halimbawa, nandoon yung pasyente, hindi makatulay, walang road. So, ito bang pondo na to, na napunta na sa National Treasury, paano kami makaka-reach doon? We have to use some funds na para maiabot at health connected yun. Kasi yung mga tao nandoon sa lugar na yun, hindi yun maaabot ng PhilHealth. So, kaya po ang pwedeng gamitin doon, maaaring gamitin yung accumulated revenues na hindi ibinabawal. Diba? Hindi siya Pero hindi ba yun binabawal. sinadjustify nyo na lang, Attorney Claire? Because that's the law. We have to Okay. explain that Kasi yun hindi makikita ng iba na ayaw tanggapin kung ano to. Okay, so yun ho, mga kababayan, ang binabanggit ho ni Attorney Claire na yung halimbawa, yung pondo ho ng PhilHealth, ginamit to sa mga infrastruktura, no? Halimbawa, sa tulay, konektado raw ho yun kasi halimbawa, yung isang tao na gagamit po ng tulay, pupunta sa ospital, yun, konektado na raw ho, mga kababayan, talaga grabe ho, no? Pero eto, maganda ho siguro ay tingnan ho natin ito hong mga kasama, mga kababayan, yung naging oral argument dyan po sa Korte Suprema. Ito, maganda ho ito, matingnan nyo. Kasi ito ho, yung ating diskusyon ay para magbigay po ng kaalaman sa ating lahat at hindi po ito mga imbento. Ewan ko lang kanina, yung binabanggit ho ni Yuse Claire Castro kung kanya imbento yun o anuman. Kasi biri mo, yung tulay, may kinalaman sa health, meron na hong pondo dyan ng DPWH Yung tulay, bahala no. Bahala na ang DPWH dyan, di po ba? Ito, panoorin ho natin kasi lumitaw po sa oral argument. Balikan lang ho natin yung usapan dyan po sa Supreme Court na kung saan ay may binanggit po ito hong si Justice Amy Lazaro Javier. Maestrado, justice po ito ng Supreme Court. Kung ikukumpara mo naman dito sa abogado na si Claire Castro, mas paniniwalaan ko itong si Justice. Kasi mayroon siyang binabanggit na pinondohan pa ng itong yung isang proyekto na napondohan na pala at may nagpautang na. Mula po ito sa Export-Import Bank ng Korea. 174.49 billion pesos. Ito, panoorin po natin sandali at para magbigay ho tayo ng dagdag kaalaman sa ating mga viewers dito po sa ating YouTube channel. Ito, panoorin po niyo. Roads, the PG and Bridges Project, and payment of right-of-way. Correct? In a sense, they are Yes, they routinary, are. ordinary expenses. They of they expenditures. pertain to construction projects of the government. Correct? Infrastructure. Yes. You can call it that, infrastructure projects. All right. With respect to the PG and Bridges project,
per DBM's budget of expenditures and source of financing FY 2024 report, the PGN Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea in the amount of 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So when funding a project that is already fully funded. Okay. So maliwanag ho mga kababayan, no? Binabanggit po ni Justice Amy Lazaro Javier na pondohan na itong yung Panay Guimaras bridge. Mga kababayan, 174.49 billion pesos. At ito ho ay pinautang na ho tayo rito ng Export-Import Bank ng Korea. So, may pondo na ho ito, pero bakit pinondohan? So, nagkakanda utal nga eh. Hirap na hirap po siguro itong si Solicitor General Menardo Guevara. At siyempre, siya po ay umaakto lamang bilang tagapagtanggol o abogado ng gobyerno. At ang binabanggit niya, nasa wisdom na raw po ito, no? At sa ginawa na raw na aksyon ng legislatura o ng Kongreso. Pero ito ho ay maliwanag ho, no? Bagamat siyempre oral argument, abangan ho natin yung magiging pinal na desisyon ho rito ng Supreme Court. Pero lumitaw ho, no? Biruin nyo, meron na palang pondo. Bakit pinondohan pa? So, kung nagpautang na ang Korea dito sa ano to, no, sa bridge na ito, bakit kailangan pang kumuha ng pondo mula po sa PhilHealth? Tapos ito hong si Yusek Claire Castro na isang abogado, bilhin nyo, ikinokonekta. Ako hindi ko malaman kung saan, paano ikokonekta sa health yung tulay. Ito yung mga, infrastructure project. Yung tulay. So, pwede na pala yung DOH ay sila na mga siwa ng tulay. Yung Department of Health, sila na. So, yung DPWH naman, pwede ho sila na sa DOH. Mag-rumble-rumble na, mga kababayan. Kasi di ba, pag sa DOH, yung talagang yung issue ho ng pangkalusugan, kaya nga kadalasan talagang mga doktor hong kinukuha, di po ba, na pagiging health secretary, at sa DPWH naman ay engineer, di po ba. So, yun ho. Nagugulon lang ho ako rito, no, kay Yusek Claire Castro. Kayo ho, sa ating mga suki, sa ating mga viewers, dito po sa ating channel, ay maiko-connect nyo ho ba sa health o kalusugan yung tulay, yung kalsada, o yung mga construction or infrastructure projects na kasi nasa batas ho mga kababayan na kung kukuha ka man na halimbawa may sobrang pondo sa PhilHealth ay dapat sa health mo rin gagastusin ang pondo. Kaya may binabanggit nga ho yung mga maestrado sa isa nagawang oral argument na kung may susobra man, sabihin natin na pondo, dapat ibabalik mo sa programang pangkalusugan. Ano ito? Halimbawa, pwede mo rin pabawasan di ba? Yung premium, yung binabayaran ho ng mga miyembro po ng PhilHealth, di ba? Yung mga nagtatrabaho. At bukod ho dyan, pataasin mo yung package. Halimbawa, sa ganitong sakit, o ganito, halimbawa, 500,000, gawin mong 1 million kung maraming pondo para talagang halos wala nang ilalabas na pera yung isang kwalipikadong pasyente. Yun ho ang binabanggit ho rito. Kaya abang natin kasi talagang lumitaw ho, maliwanag pa sa sikat ng araw na napondohan na yung tulay, pinondohan ulit, kumuha ng pondo sa budget ho ng PhilHealth. Grabe ho, di po ba? So yun ho, kaya nga nagkaroon po ng mga issue diyan at nung ito hong 2025 national budget
Giniro raw po, no? Di ba? Hindi lang kasi nasa Universal Health Law, nasa batas, talagang dapat ho ay pinupondohan no yung ano, no, yung ating PhilHealth. Pero sobra-sobra raw kasi. Pero yung may sobra ho na pondo, kinuha, iniligay ho sa isang tulay na kung saan yung tulay may pondo na. Ay, grabe ho. Pero yung talagang, yung issue natin dito, hindi ko lang ho talagang lubos na maisip, paano naging konektado yung tulay sa health. Lahat to tayo, baka pati pwede kotse. Kotse, pwede na rin. Ba, gagamitin mo yung kotse, papunta ng ospital, may connection sa, sa health yun. Bili ka ng kotse. O yung mga taga-gobyerno, bibili kayo ng kotse para kasi may kaugnayan sa health. Pupunta ka sa ospital, sakay ka ng kotse. O kaya naman, ano pa ba? Ang dami. Puro kaloko. Talaga naman, no? Ewan ko lang ho, pero sana ho. O kayo ho, yung ating mga suke, no? Magbigay ho kayo, pwede Or, eto ho, pag ganito ho, mga paliwanag, halimbawa, ng opisyal na Malacanang, ito po si Attorney Claire Castro, ako ho, personal na pananaw, parang niloloko niyo yung taong bayan, na binubudol. Baka pwede ko ibalik sa inyo yung madalas na sabihin ni Yusek Claire Castro na fake news. Fake news ka? Tulay, i-connect mo sa health? Pwede ba yon yung sa issue ng health, DPWH sa makikialam? O kaya naman, issue ng infrastructure, DOH sa makikialam? Pag ganito ho, lilitaw ho, Yusek, fake news ka. Di po ba? Okay, so yun lang ho, mga kababayan, talagang grabe ho, nagkakabuhol-buhol yung kanilang pagpapaliwanag kung ano man, di ba? Kasi, pero sa dakong huli, abangan din ho natin kung ano man ang magiging pinal na desisyon ng Korte Suprema patungkol ho rito kung illegal o legal ito hong paglalabas ng pondo ng gobyerno mula po sa budget po ng PhilHealth. Sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe, first time ho kayo na nakinig, nanood dito po sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo para kayo po ay laging updated, hindi ho kayo mahuli sa mga balita at komentaryo na ating pinag-uusapan dito po sa ating basa. Subscribe, share at i-like po. Okay, so maraming salamat po mga kababayan muli. Ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.